Hello po, kamusta po sa inyong lahat dyan? Sa mga nagtatanong po kung saan mas maganda daw manirahan, dito ba daw sa Alberta kaysa sa BC? Mas mura ba daw manirahan dito at makakatipid dito sa Alberta kaysa sa BC? At mas madali po ba daw maghanap ng trabaho dito sa Alberta kaysa sa BC? Ang BC po ay British Columbia. So, galing po kami ng BC or ng British Columbia. Doon po kami sa Surrey. So, 30 minutes po yun from Vancouver. So, lumipat po kami dito sa Alberta noong October 2023. So, kasi dahil gusto din namin makabili ng bahay, makapag-ipon. So, marami kaming gusto. So, okay naman po yung trabaho namin sa BC. Okay naman yung sahod. Yun lang, minsan, medyo mahirap mag-ipon kasi 12% tax ang lahat ng may GST, may PST. Dito naman sa Alberta, walang PST, GST lang po. So, usually ang mga tax pumapatak doon sa BC ay $7 agad ang deduction sa lahat sa mga mobile na bills, invoices, sa mga pag nagsha-shopping ka. So, laging 12% po ng tax, ang tax sa lahat. So, sa bahay naman po, medyo mas mataas talaga ang mga fries sa bahay. Pero may makukuha ka pa rin katulad na kapag 2 kwarto, may 1.5 pa naman. Pero yung inalisan po namin na apartment, isang room lang po, $1,250 siya. Nung umalis kami, ang ipapaupa na ng may-ari ay 1,900. So, ganun po kabilis tumaas ng presyo sa mga bayads or yung mga upa sa bahay or sa apartment. Pero yung mga kasama ko naman po, nandun pa naman, may mga nakuha din naman silang 1,300, minsan dalawang, iba-iba po. So, iba-iba. Depende kapag nakatsyempo kayo ng mura. Pero ngayon po, halos lahat naman nagtaasan na. Yung presyo sa bahay, sa mga gastusan. So, pero sa BC po, kompleto naman lahat doon. So, lahat na, at iisa po ng presyo. Halimbawa, kapag naghahanap ka ng Magnolia cheese, iisa po lahat ng presyo doon, $4.99 or $3.99 ang isa. Tapos kapag malaki naman, $10.99. Dito naman sa BC, nung lumipat po kami ng October 2023, so gusto namin makabili ng bahay, gusto namin makahanap ng trabaho na swak sa schedule namin kasi meron din po akong anak na nag-aaral pa at hindi pa pwedeng iwanan mag-isa kasi 10 years old pa lang. So, nandito po kumanap din po kami ng trabaho na okay sa or yung nag-a-adjust kami sa mga schedule or oras ng asawa ko, sa oras ko, para may maghatid sa anak namin. So, kapag lumipat po kayo dito sa Alberta, marami naman kayong makikitang mga bahay. So, sa ngayon, dito muna kami stay sa mga pinsan ko. So, room rent lang. So, mas tipid-tipid. Kasi room rent lang siya. So, mas nakakatipid kami. Pero kapag sa mga ibang apartment, makakakita ka naman ng mga $1,000, $1,500. Ganyan po ang mga presyuhan din dito ng mga kwarto or mga apartment or bahay. Yan. Minsan may basement kang makukuha, ganyan. Halos pareho lang din. Ang pagkakaiba lang po, mas mura dito ang gas. Dati, dumating kami dito nasa 1.39. Doon sa BCI, nasa 169. Ganon. So, mas mababa po dito. Pero, meron naman pong ibang mas mataas. Mas mataas po dito ang mga insurance sa kotse. Katulad ng dati yung asawa ko po, si Habi, ang car insurance niya lang po sa BCI 155 from 125 kasi naging 155 din. Pero dito sa Alberta pagdating namin 195 yon. So may up and down din po yung mga presyo. Sa mga bilihin naman po, medyo may savings ka naman or makakatipid ka sa mga bilihin dito kasi 5% lang po lahat ng mga invoices or yung mga bills na babayaran mo. So, hindi ganon kalaki ang tax na binabawa sa'yo kapag nagsha-shopping ka. So, medyo makakatipid ka talaga. Pero, ang hindi lang po minsan maganda dito sa mga Asian food na, kunyari, may cheese.
cheese na bibilin ka, 10.99 or 9.99 po sa mga ibang groceries. Pero kapag mga outlet na Asian groceries, makikita mo talaga na ang laki ng patong, $17. So nagulat ako, wow, doble ang presyo. So parang hindi talaga tama. So pero ganun po yun dito sa Alberta. Sa BC kasi walang ganun akong nakita. Lahat na po ng mga presyo doon ng mga bilihan, iisa. Kahit saan ka magpunta, dito up and down. Biglang taas, biglang baba. Pero kaya nakakagulat din po. So, yun po yung isa ko na-obserbahan sa mga presyo po ng bilihin at sa mga paupahan. So, maganda daw po ba na manirahan dito? Sa BC po talagang na-overwhelm po kami sa BC kasi na-amaze kami talaga sa bawat sulok ng BC dahil napakaganda po ng mga tanawin sa BC. Kaya ang 10 minutes from the work po, nagpupunta kami sa White Rock. Ang ganda po ng mga beach, ang ganda ng mga tanawin, mayroong mga falls, mga bundok, mga puno. So, talagang nagustuhan po namin yung mga views kasi mahilig kami mamasyal, mag-travel. Kaya nagustuhan namin ang BC. Marami kaming naiikutan. Nakaka-relax po kasi kahit pagkagaling lang ng work, labas ka lang sa labasan sa BC, marerelax ka na. Dito naman po sa Alberta, marami din naman po magaganda dito. Ang pinagkaiba lang po, medyo kailangan mo mag-travel ng 1 oras at kalahati or 3 hours para makapunta ka sa mas magagandang lugar. Di katulad sa BC, 10 minutes lang nandun ka na sa kung saan mong gustong puntahan doon. Dahil marami kang mapupuntahan na magaganda. Ma-amaze ka talaga. 30 minutes, andun ka na sa magagandang lugar doon. So, iba-iba po mapupuntahan. So, sa mga views po, maganda naman sa buong Canada naman talaga maganda. Yun lang, may mga spot kang makikita, pwede ka mag-google para makita mo kung saan mong gusto pumunta. Pero ang pinakaiba lang dito sa Alberta, talagang magdadrive ka ng malayo. So, as in malayo. So, kailangan mo maghanda, umalis na maaga, or talagang ihanda mo yung kotse mo, yung sasakyan mo. Isang araw nga po, nangyari sa amin, na yung oil namin ay natuyo dahil 6 hours po kaming nag-travel. So, hindi po napansin ni Habi na wala na palang oil or natuyo na yung oil niya. So, yun po. Kasi masyadong malalayo. So, yun po ang napansin ko sa mga views. So, maganda po bang manirahan dito? Dito po, masasabi ko dito sa Airdrie, part of Alberta, which is 30 minutes from Calgary, okay naman po. So, kaya tiniranhan po namin dito or tumira kami dito sa Airdrie. 30 minutes from Calgary, 3 hours from Edmonton. So, masasabi ko po dito ay residential area, talagang pang family, talagang peaceful, kahit maliliit na bata, parang 5 years old lang, makikita mo sa labas na pumapasok mag-isa, which is na hindi siya applicable sa ibang lugar, kasi medyo kahit na Canada po ito ay minsan hindi rin safe para sa mga bata na mag-isa. At hindi po ina-allow na mag-isa ang mga bata dito hanggang 13 years old. So, pero dito, sa lugar dito, talagang nag-iisa yung mga bata pupunta sa kung saan yung susunduin sila ng bus, sa mga bus stop, or school bus nila, sila maghihintay mag-isa. So, nakakatuwa lang po. So, talagang feel safe dito. So, maganda po ba daw tumira? So, nasagot ko na po yon. So, maganda naman po tumira at safe dito. So, may iba't ibang lugar po kasi dito sa Alberta. Masyadong malawak din ang Alberta. So, at kung madali ba daw maghanap ng trabaho dito sa Alberta. So, sabi ko po, nung nakakarating kami dito sa Alberta noong October 2023, nag-apply na kami sa mga nakita namin na hiring sa Indeed or sa mga hiring sa online. So, pero wala po tumawag sa amin. Pero nagre-reply naman po sila at sinasabi nilang hindi kami napili or hindi kami pinalad. So, medyo para sa akin, mahirap medyo mag-apply dito sa Alberta. Di katulad sa BC, kapag may nakita kang hiring doon, kapag na-sorthan mo, makakapasok ka na agad ng trabaho. At sa Indeed din, marami kang mahanap sa BC.
So, mas maraming um, chance na makahanap ka ng trabaho sa BC kisa dito sa Alberta. Pero, may mga chance naman din po na madali naman kayo makakahanap kung may mga referral kayo or reference. At may mga job hiring, then i-refer kayo ng mga nagtatrabaho doon. Pero, bihira din po kasi kailangan mo talaga ng backup. Yun po ang napansin ko dito sa Alberta. So, wala po ng asawa ko, tinulungan po siya ng kaibigan namin na makapasok dito sa Airdrie ng trabaho. So, sa kanya po, madali siyang natawagan, madali siyang nakapasok sa work dahil may nag-refer po sa kanya. Naman po, dahil ako nag-adjust kasi kailangan kong ihatid sa school ang anak ko. So, in-adjust ko yung oras ng trabaho ko at ng paghatid ko sa anak ko. In-adjust ko rin po ang oras ng pagpasok ko kasi kailangan ko pang ihatid ang anak ko sa school. Meron namang dito mga school bus na pwede mo silang ihatid sa bus stop, school bus, pero kapag hindi pa tayo sanay din na mag-isa ang yung anak natin, so parang medyo kakaba-kaba pa tayo bilang magulang, so mas sa school, tapos nag-school bus na lang po siya pag uuwi siya. So, ibababa po sila dun sa may bus stop at lakad na lang po siya ng konti pa uwi dito sa bahay. So, iyon po ang may share ko po sa inyo. So, sa mga nag-iisip po kung sino mga gustong lumipat dito sa Alberta, kahit naman nasaan lugar po kayo, so depende po yun kung paano nyo po i-budget ang inyong oras, ang inyong pera, at ang inyong kung paano nyo po i-budget ang inyong oras at inyong pera. So, ang inyong mga sahod. So, kahit nasaan po tayo, so adjust lang. So, depende po sa atin din yun. So, adjust tayo. Sabi nga kung maiksi ang kumot, magtiis mamuloktot. So, yun. Pero wag ubos-ubos biyaya. So, kasi dito, madaling magkaskas ng mga credit card, pero mahirap magbayad. So, kailangan talagang magplano tayo. At i-budget natin. At ibalanse ang ating oras at ang ating buhay. So, balanse lang po. Thank you!